Kasi dito sa forecast ng Pag-asa, inaasahan natin yung dangerous level ng heat index. Particularly sa Apari, Cagayan, which is 40 degrees Celsius yung heat index. Ganyan din sa may Catarman, Northern Samar at 42 degrees Celsius naman dito sa Camarines Sur and dito sa Zamboanga del Sur, particularly sa Zamboanga City. So itong mga lugar na to, inaasahan natin yung mga init at maalinsangang temperatura na matindi nga yung pwedeng maging epekto sa ating mga katawan dahil nga dito sa mataas na temperatura. Okay, Francis, ano yung mga peak hours yan? Yung talagang mararanasan yung pinakamatinding init. Ngayon na ba ito o iba pa? Yes, Lord, ayon nga sa mga eksperto mula sa Pag-asa, itong init na pwede nating maranasan ay between 10 a.m. hanggang 4 p.m. So sa mga oras kasi na yan, doon natin nararanasan yung mas mataas na tirik ng araw at doon din mas nakikita natin yung mas maalinsangan na temperatura. Kaya sa mga oras na yan, pinapayuhan natin yung mga kapatid natin na syempre, kung maaari ay nasa loob lang ng bahay o kaya kung lalabas man, gumamit ng mga pananggalang sa init ng sikat ng araw. Halimbawa na lang yung payong o kaya mag-jacket kasi yun yung mga makakatulong sa ating katawan para maibsan natin yung init. Francis, hanggang bukas rin daw, no, yung matinding init. Same areas ba o dadami ba? Mag-expand pa ba yung mga affected areas? Yes, Denise, actually tomorrow, according sa forecast ng Pag-asa, inaasahan natin na mas dadami pa yung mga lugar na nasa danger level. Kung ngayon ay 4, bukas naman inaasahan natin na pwedeng umabot yan more than 5 areas and particularly or mas dominant ito para sa Region 6 pa rin. Kaya nga rin yung mga ibang lugar, base na rin doon sa mga nabanggit nyo kanina, nag-declare na ng suspension ng classes. Okay, Francis, nabanggit namin kanina, karamihan sa mga lugar ay na mataas ang heat index levels ay nasa isla ng Panay at bandang dyan sa Negros. Ano bang meron sa topografiya at heografiya ng lugar na yan at bakit ngayon sila ang mainit? Yes, Lord. Karamihan kasi dito sa mga lugar na to, halimbawa dito sa Iloilo City, sa Guimaras, at saka dito sa ilang pang bahagi ng lugar sa bansa na nag-declare ng suspension ng classes. And yung may mga matataas na heat index, malapit kasi sila dun sa dagat or dun sa katubigan. And according sa paliwanag ng mga eksperto from Pag-asa na kapag ang isang lugar ay malapit sa katubigan or sa karagatan or sa dagat, ay mataas din yung moisture content na makikita natin sa hangin. Kaya kapag mataas yun, mas mataas din yung heat index kasi mas maalinsangan yung pwede nating maranasan or maramdaman sa ating katawan. Francis, ano naman ang payo ng Pag-asa? Siyempre, meron tayong mga kapatid na hindi maiwasang bumabad sa araw at buong araw pa nilang ginagawa yan. Yes, Denise, ang pinakapayo talaga ng mga eksperto dyan, syempre yung hydration o yung pag-inom ng maraming tubig kasi ito yung pinaka number 1 na makakatulong sa atin para maibsan yung dehydration or makatulong talaga para hindi tayo mahilo kasi tubig talaga sa ating katawan yung pinakamahalaga para malabanan natin yung init. And kung yung mga nagtatrabaho nga sa labas ng bahay or yung mga hindi maiiwasan lumabas ng kanilang mga bahay, yung payo natin kanina na magpayong, magsuot ng jacket o kaya lumilim dahil nga yung init ng sikat ng araw, delikado talaga yan para sa ating kalusugan. Isa pang binabantayan, Francis, of course, is the heat stroke. Ano ba yung first aid? Ano yung pwedeng gawin kagad pag naka-experience nito o may makita silang ibang kabayan natin who's experiencing it? Yes, Denise, yung mga nakakaranas ng ganyan, especially doon sa mga exposed nga talaga sa sunlight, ang pinakaunang ginagawa kasi dyan dapat talaga ay isilong sila sa malililim na lugar and kung maaari nga ay bigyan din ng sariwang hangin or liliman sila and paypayan sila kung maaari kasi nga ito yung pwedeng mas makatulong or para maibsan pa yung init na nararamdaman ng kanilang katawan. And kung doon naman sa makakaranas ng mas matindi pang heat stroke, pinakamahalaga doon ay dapat dalhin sila sa pinakamalapit na health centers or sa mga ospital. Oo, at ang nakakatakot dito, Francis, kasi simula pa lang ng Abril, wala pa tayo sa Mayo, which is yung projected na talagang spike talaga ng mga temperatura. Tama ba, Francis? Yes, Lord, itong temperatura na nararanasan natin, posible pang tumaas yan sa mga susunod na araw at linggo kasi hindi pa ito yung pinaka-peak ng tag-init eh. Kaya itong mga susunod na weeks this April, asahan natin baka daw hindi malabo, posibleng umabot sa extreme danger level yung heat index natin which is more than 52 degrees Celsius. Kaya doble ingat talaga tayo.